Hello mga idol. May video for today. Ito 11R. Medyo malaking pako na nakadali. Detres, paano ko ba siya binubulkanize? Ano bang ginagamit ko dito? Pagbubulkanize, paano ba? So guys, papakita ko sa inyo. Una, tatanggalin muna natin yan. Ganyan. Luluwagan natin. Tatanggalin natin dikit ng gabi ng gulong sa rim. Tubig lang yan guys, yung ginamit ko dyan para konting pampadulas pag sinikwat mo. Kasi pag walang padulas-dulas, medyo makunat, tanggalin, matigas. Kung nga ba ito ginagamit, may sabon, may langis, ganun. Pero ako sa tubig lang po yan. Tubig lang yung ginagamit ko dyan. Medyo okay na pag kahit tubig lang. Pero mas maganda may sabon kasi madulas talaga pag may sabon. Tanggalin natin yan. Matanggal natin yan. Sa mga kapwa ko vulcanizer, sa amin kasi wala na to, sabi nga basic na lang. Pero sa mga hindi talaga trabaho, mahirap kung sa mahirap. Pero pag sanay ka na kasi parang wala na, naglalaro ka lang nito. Pagkakalas niyan, sa tingin nyo lang mahirap gawin, pero pag nasanay kayo, ano yan, parang naglalaro na lang kayo dyan. At ito nga yung Painante na nagdala sa akin. Shoutout pala sa Unistil. Yan sa mga driver at Painante. Shoutout sa inyo mga pre. At ayan nga, nakita nyo. Bali, litre siyang pako. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dyan. Sa totoo lang kasi, pag pats po kasi, minsan ang pats po kasi, kwan siya, natutuklap, natatanggal lalo pag umiinit ng gulong kasi dinidikit lang po yun. Kaya ang ginagawa ko sa mga ito, niluluto po. Kaya lang ang pagluto ko po, hindi lang po gamang nilalagay dyan, meron po tayo nilalagay dyan sa babaw ng gam para may tibay siya, may pipigil sa kanya. Ganyan po ako mag-vulcanize ng mga 11R. Kahit sa mga kutsi po, yan po ang ginagawa ko. Pero na lang kung maliliit talaga, pwede naman patch. Pero pinakadabis po, luto talaga eh. Kasi goma sa goma yung kumakapit. Saka ang paglinis niyan guys, hindi yung kakaskasin mo ng sagad, baka umabot sa fly, pangit po yun. Masisira yung gulong natin. Bali ang kaskas po, isibabaw lang po. Tatanggalin mo lang yung konting dumi-dumi. At gagasolinahan mo para malinis ang maayos. Matanggal yung mga alikabok, mga langis-langis. Ganyan po paglinis lang, hindi po kailangan kaskasin ng kaskas na gigil tayo, hindi po ganun. Masisira po yung gulong natin. Bale yan po, kinakaskas ko po yung ply na kakalagay natin sa gam, papatong natin. Kasi siya po yung magdadala ng tibay doon sa butas. Pipigil. Kaya malinis po rin natin maayos yan para pumapit ng maayos. Kasi pag hindi po malinis ng maayos, hindi po kakapit yung gam natin. Bale yan po, konting kaskas lang po. At malinis ng konti, okay na po yan. Malaga, malinis. Yung kakapit yung gum natin, papadikit natin dyan. Kung sa patch naman, kailangan malinis din po yan. Kasi pag hindi po malinis, tutuklap po yung gum natin, yung gum natin, yung patch. Yan po, pinupunasan po natin. Yan po may gasolina at ikakaskas mo yung tela dun sa gasolina at ikakaskas mo rin din sa may butas para dumikit yung gum, hindi matatanggal. Ayan po, ididikit na natin. Nakita nyo, may ply po yan sa ibabaw. Gum at ply po yan. Kaya talagang matibay po yan. Yan pong pagbubulkanize yan, yung mga sinaunang panahon pa po yan. Yan po yung mga sinaunang discarding panahon nun. Nung pong panahon kasi nag-umpisa ako mag-vulcanize, bali wala pa pong mga pots o pampasak ngayon. Noon wala pang mga masin-masin na yan. Puro mano-mano po talaga kahit mga kutsi nun. Mano-mano namin kinakalas yan. Bali ito po ilalagay natin sa plancha. Sabi ko nga dito sa Painante, tulungan ng mga bot at mabigat talaga yan. Kailangan kasi po talaga 2 tao kayo yan, hindi po kaya ng 1 tao yan, mabigat po masyado yan. At yan lang po, medyo matrabaho lang po yung pagluluto, hindi katulad ng pots na pakalinis mo, pakalagay mo ng pampadikit, ididikit mo ng pots, konting pagulong-gulong.
Okay na. Ito po, hindi po. Bali, lulutuin natin siya ng 5 to 10 minutes po ang pagluto niya. Depende po sa ginamit kong pampatibay doon sa babaw. Pag mga gumang lang po, maliliit lang po, ang ginagawa lang natin 5 minutes, okay na po. Ayan po pala yung nakatusok sa kanya, no? Hindi mahaba nga, litres yan. Ito sa mga ganito, pag play na po inilagay mo, abutin siya ng 10 minutes. Bali yan lang, dumating nga si Erap at may ginagawa. At sabi ko nga, pabuhat at papasok ko na sa mags at nang makuha na ng pinantit. May biyahe sila, may karga sila. Bali, mabigat ang karga ho ng trailer na to. Trailer po to. Kumakarga po to ng 55 tons to 60 tons. Mga bakal po pinakarga nila. Yan po yung pinaka ng karga nila. 55, hindi po yan bumababa ng 55 yung karga nila. Kasi dating nagpainanti po ako dyan sa kabilang kanila. Tracking. Magkapatid po yan may-ari. Yung po ako sa kabila. Bale, yan po yung niluto natin. Yan po yung playo nasa gitna po. Yan po, dikit na po yan. Yan lagi pong ginagawa ko pag 11R po. Kasi so, sobrang bigat ng karga. Di dapat matibay yung vulcanize natin. Di pwede yung mga pats-pats lang. Kasi sa minsan po, pag uminit yung gulong, natutuklap po yan. Kahit sa mga kutsi nga po, natutuklap po yan pag umiinit na yung gulong kasi dikit lang po yan. Hindi katulad ng luto na talagang kapit na kapit. Yeah, kasi yan po kinasanayan talaga namin mula nung nag-umpisa po. Kung paano na wala pang mga masin-masin, yung parts na yun, wala pa po yan. Talagang nung po, ang gawa talaga namin yan, luto lang po. Walang ibang vulcanize yan, kundi lulutuin po talaga. Wala mang ginagamit ng palikit. Dikit na yan. So bali mayroon pa nga dito, may ibang vulcanizing nga. Bali ang ginagawa nilang patch yung interior. Kasi mayroon po ako ditong customer tulad kay CJ Labad. Pag pinapagawa nila sa labas, minsan natutuklap. Pag kakalas ko, nagugulat ako kasi yung ilalagay lang doon sa butas, makapalang na interior, dinikit lang, parang ginawa nilang patch. Ay hindi rin tumatagal kasi tutuklap po din yun. Kaya yun, sa akin okay lang kasi ako kikita at nagkakaroon tayo ng pangkain araw-araw dyan. Kaya sa akin, inaayos ko po para bumalik sa atin yung mga customer natin. Pag nakita nila ng magandang gawa, talagang kahit flat, iuwi nila yan dito. Bali ito, matagal ko na rin customer, inuwi nila talaga ito dito sa amin. Ayaw. Ayan guys, bali medyo maawang siya, no? Gagasolinahan natin yun siya. Tango na yun. Ano ba? Yun. Bay, ayaw. Kaya na nga, gagasolin natin. Sa unang attempt ko nga dito, hindi nga tumapit. Kasi mahina yung tagas ng gasolina natin yan. Maliit lang kasi butas niyan. Sa unang attempt, hindi bumitaw. Ayan, nahuli ako. Dapat kasi sasabay yung hangin natin dyan. Konting, kasi diskarte din po kasi yan. Ganyan. Itong pangalawang attempt natin, buo yan. Okay na, kasi kumapit yung kabila niyan eh. Kailangan kasi pag nagsindi ka, automatic bubuksan mo yung hangin. Dapat sasabay yan, dalawa na yan. Yan, tulad dito, mag-isa ka, kailangan mabilis ka gumalaw. Tatakbuhin mo agad yung hangin, yung compressor para pumasok. Hanggang dito lang guys. Bali, sa sunod na kabanata tayo. Maraming salamat guys. I love you.